Ay, nahulog sa patibong si Alan Peter Cayetano. Ang dami galit na galit na DDS. Kasi, gusto ng mga DDS, i-delay itong impeachment court, no? Nahulog sila sa patibong. Agad-agad, yan yung forthwith. Nag-convene si Alan Peter Cayetano ng impeachment court. Ngayon po, officially, na-convene na po yung impeachment court. Ibig sabihin yan, uusad na po, harap na po sa trial si Sara Duterte sa impeachment court, which is ang Senado. Galit na galit ang mga DDS kasi sabi nila, ikaw Cayetano nilagay namin kayo dyan para i-delay itong impeachment case si Sara Duterte. Bakit ka nag-convene agad? Uy, huli kayo. Nahulog kayo sa patibong. Kasi si Cayetano, gusto niya patunayan, impartial ako, hindi ako patas. Magko-convene ako agad-agad ngayon. Yes! May mga nag-message pa sa akin, Kakofi, napahiya ka. Hindi napalitan si Cayetano. Yun ba talaga ang intention? Baka naman kayo ay nabudol sa pagkakataon na ito. Nanaig po yung ingay namin. Akala nyo Akala nyo talo kami dahil si Cayetano pa rin ang Senate President? Nanaig po yung ingay ng taong bayan. Hindi lang kami ng mga vloggers na pro-administration, na pro-impeachment kay Sara Duterte. Nanaig po yung ingay ng taong bayan ng mga netizens na nagkukomento na nagpipressure sa Senado na mag-convene agad-agad kayo at wag nyong i-delay ang impeachment case na yan. Yes, hindi siya napalitan. Pero nadagdagan po ang minority ng dalawa. Masyado na kayong masaya, 13 kayo, di ba? Pero asa si Bato? Naglawag at si Bato. Sinong madumi ang imahe ngayon? Eh di ang The Dirty 13, sinong madumi imahe sila? Plus, nanalo kami kasi nadagdagan pa kami ng dalawa. Technically, part ng minority, si Zubiri at si JVRC to, parte na ng minority. From 9 member senators, naging 11 na. Eh kung bumaliktad ulit si Loren Legarda, si Loren Legarda kung saan ang kapangyarihan, doon yan eh. Paano kung bumaliktad dyan? Eh di 12-12 na. Magbotohan ulit. Eh kung makulong pa si Joel Villanueva, makulong si Jingo Estrada, dahil nagpasa na po ang Department of Justice ng kanilang report dyan sa ombudsman. Nabawasan pa kayo ng dalawa. Ilabas nyo na naman si Bato. Pag linabas nyo yan si Bato, huli na yan. Kulong na yan, wala nang kawalayan. Anyway, sige, update tayo Kakofi Pasensya na sa mga DDS, naisahan kayo. Naisahan kayo, tuwan-tuwa pa sila. Panalo kami. Kasi si Senate President pa rin. Alan Peter Cayetano, ang SP. Hindi nila alam na yung isa sa pinakaayaw nila, nangyari na-convene na po ang impeachment court. Ano nangyari? Maikli lang Kakofi yung impeachment Maikli lang yung seremonya nila kanina, bago tayo sumala ngayon, naka-session break sila, Technically, officially, na-convene na po yan ngayong hapon, around 4 o'clock po, na-convene po yung impeachment court na yan. And magiging senator judges na po itong 23. Actually, 24 yan, Pero absent po si Bato. Pero officially, parte pa rin po siya ng senator judges. Pero sana naman, Bato, umatin ka naman sa hearing, huwag ka magtago, huwag naman makapal yung pagmumukha mo. Hindi ka na naman atin dyan sa hearing, sumasahod ka, at lalabas ka lang kapag nagbotohan na. Diyos me, Marimar, mahiya ka naman sa mga kapwa mo, senador. Mahiya ka naman sa taong bayan na nagpapasahod sa'yo. Lalabas ka lang kapag botohan na. So 24 po yan na senator judges. As expected, wala si Bato. As expected, napakayabang pa rin ni Robin Padilla. As expected, hindi makakasabay sa debate sa debate si Robin Padilla. Pero as expected, boboto yan pabor kay Sara Duterte. As well as yung ilan pang mga DDS senators. Yung The Dirty 13, I don't think na 100% na silang lahat itong 13 na to iboboto pabor kay Sara Duterte once na makita nila itong impeachment evidence, yung itong mga ebidensya na ipipresenta ng prosecutors. Kapag nakita nila yan, I don't see any reason na hindi sila bumoto. Pero sila Robin Padilla, hindi sila bumoto against Sara Duterte, pero expected na natin yan. Si Marcoleta, si Robin Padilla, si Bongo, yan, makasara talaga yung mga yan. Regardless of the evidence, kahit anong presenta nyo dyan, pro-Sara talaga yung mga yan. So, after nyan, inanunsyo din po nila kanina na nanumpa sila, di ba? Na magiging impartial po sila in pursuit of justice. Naks, talaga, ganda pakinggan. Una po na, nanumpa muna si Senate President. Si Alan Peter Cayetano, sunod po, nanumpa naman po yung senator judges natin. In pursuit of impartial justice, magiging patas daw po sila. At hindi po sila lalabag sa konstitusyon. At hindi po sila lalabag sa batas. Sa pagsasagawa ng kanilang trial, mata ninyo. Mata ninyo, hindi kami tiwala sa inyong lahat, hindi sa lahat ng inyo. Parang baliktad yun, Hindi kami nagtitiwala sa lahat. Ibig sabihin, parang gulo na. Hindi kami nagtitiwala sa, hindi lahat, i-reword natin, hindi lahat ng nandiyadyaan o bilang senator judges ay katiwa-tiwala. Kasi meron pa rin naman mga senador na katiwa-tiwala pa rin nandiyadyaan po sa Senado. Pero marami po dyan mga damuho, di ba? At ang loyalty nasa mga Duterte pa rin. Alam nyo naman yan. Okay. Kuno, magiging impartial po sila, magiging patas po sila sa pagkamit ng hustisya. Kuno ha, sabi sa panunumpa nila. And then, ang ginawa rin kanina, just to recap ano nangyari, binasa po yung mga rules ng impeachment court. Even yung audiences, may mga bawal po kayong gawin dyan. And pinadalhan po ng notices
itong kampo ni Sara Duterte at binigyan po siya ng 10 araw na sumagot dito sa articles of impeachment o sa aligasyon sa kanya. 10 days po yan, 10 calendar days. Ibig sabihin, kasama po yung Sabado, Linggo, at usually kasi walang pasok ng Huwebes, Biyernes dyan sa Senado, so kasama po yan. Bilang po yan. Binigyan po siya ng 10 araw na sagutin po itong mga aligasyon sa kanya, itong articles of impeachment. At the same time, ay inimbitahan din po siya si Sara Duterte na dumalo sa impeachment trial. The question is, absent. Aaten kaya si Sara Duterte dahil alam naman po natin na tamad ito at absenera. Yun ang malaking tanong. Aattend kaya siya? Ano sa tingin ninyo? Ako feeling ko sa opening lang yan. Yung mga sumunod na araw, hindi na po atin dyan, hindi na po magpapakita yan. Di ba? Abogado niya na lang po apatenden niya. Kasi parang may 16 lawyers. Initially 16 lawyers ha. Madadagdagan pa po yan. Oh, hindi na natin. Tamad nga ni. Paano atin dyan? Tamad nga ni. No? So what will happen next? Magkakaroon po ng tinatawag nating pre-trial, impeachment pre-trial. Hindi, ang understanding ko dyan, definitely pre-trial yan, ibig sabihin before, mga activities gagawin before ang trial. Yan yung pagtanggap ng mga dokumento, kumbaga sa ICC ko nabalitaan ninyo, no? Yung receipt ng mga evidence, etc. Yung pagrehistro sa mga lawyers, mga representatives po nila, etc. Yung mga dapat nilang i-finalize pagdating sa logistics, pagdating po sa mga invitations, sa schedules, etc. Yung mga pre-trial, mga logistics, mga documentary requirements na kinakailangan pong iproseso bago po mag-proceed doon sa mismong trial o yung tinatawag nating trial proper. Yung nakikita nyo na nagbabalitaktakan na po, na nagdidebate na po itong prosecutors at yung defense. Yung nakikita nyo, typical no, na parang nasa korte ka pero at this time ay dyan po sa Senado. Yan po yung trial proper na. So, pre-trial proper po magaganap yan at hindi ko pa rin makakalimutan yung sinabi sa atin ni Senator Coco Pimentel na baka bago po magsona yung ating presidente matapos po yan. Ibig sabihin Hulyo, July po, last third week of July dyan po magaganap yan. So ngayon po ay May 18. So by siguro let's assume no rest number of days, ilan pa ba? 18, 22, so 12 days pa ka-coffee. Yung remaining 12 days na yan ay i-dedicate siya sa pre-trial and then siguro by June, they will proceed with the proper trial. And then June or July, magkakaroon ng verdict. Dalawa lang naman ng verdict dyan, guilty o convict nila or acquitted. Dalawa lang yan, no? At baka by July, either mabasura na itong impeachment case ni Sara or wala na tayong vice presidente. Yan po yung tinitingnan natin dyan, no? So, kailangan pa po natin ng pagbabantay. Very important po ito. Naging effective po tayo, naging matagumpay po tayo sa pagpipressure dito kay Cayetano na i-convene agad yung impeachment court. Panalo po natin yan. Dahil po sa ingay natin, dahil po sa pagpipressure natin kay Cayetano. Kasi may mga plano silang i-delay ang impeachment na yan eh. Di ba hanggang kung ano pang mag-develop, kung anong mangyari, etc. Pa-delay sila ng delay. Hindi sila nagtagumpay kasi umuusad na po ngayon ang impeachment. Kasi technically, na-convene na po, nabuo na po ang impeachment court. Dito na po papasok yung bawal ng mangialam, etc. Bawal ng mangialam, no? Yung ibang korte. Kasi hawak na po yan, alisunod sa ating konstitusyon, hawak na po yan ang impeachment court which is the Senate. Ibig sabihin, nasa mas stable stage na tayo, no? Na mas stable na po yan at tiyak na talagang uusad na itong impeachment trial ni Sara Duterte. Thank you, Cayetano, no? Galit na galit sa iyo ang mga DDS. Nahuli ka sa patibong, nahulog ka sa patibong. Pero hindi pa tapos ang laban, magbantay pa tayo na gawin ni Cayetano yung kanyang trabaho dahil dapat pong managot si Sara Duterte. Dapat po nating makita, lalo na po ng Senator Judges, yung mga ebidensya kung bakit dapat matanggal si Sara Duterte and then our Senator Judges will decide based on the presented evidence. Yan po ang bantayan natin.